Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang isa na namang napaka-interesanting pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pinutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na video. A, B, C, D. Sa video ito, pag-uusapan natin ang sinasabing ang isa nga sa nakaligtas sa Uchiha Clan Massacre bukod nga kay Uchiha Sasuke. Nagsimula nga ang lahat noong sumalakay ang Nine-Tailed Demon Fox sa Konoha, kung saan ang pag-ataking ito ay pinaniniwalaan ngang kagagawan ng mga Uchiha dahil sila ay may kakayahang kumontrol sa Nine-Tailed Beast gamit ang kanilang Sharingan. Dahil dito, ang mga Uchiha ay isinailalim sa close surveillance. Ang naganap na isolation at kawalan ng tiwala ay ang siyang dahilan kung bakit nakaramdam ang mga Uchiha ng galit o sumama ang kanilang kalooban. Hanggang sa ang kinimkim o ang tinatago nilang galit na ito ay sumiklab. Dahil dito, pinamunuan ni Fugaku Uchiha ang kanyang angkan at nagplano nga ng kudeta para mapabagsak ang Konoha leadership. Sinimulan nila ang kudeta sa pamamagitan ng pagtatalaga nila ng espiya sa loob ng Konoha command structure. Si Uchiha Itachi ay itinilaga sa Anbu. Ngunit si Itachi ay hindi nga sumasang-ayon sa planong kudeta ng mga Uchiha dahil naniniwala siya na ito ay maaaring maging sanhi ng isa pang Shinobi World War. Kaya naman dahil dito, naging parang double agent itong si Itachi kung saan ay nagpo-provide nga siya ng impormasyon patungkol nga sa plano ng mga Uchiha. At ang ginawang ito ni Itachi ay napansin nga ng mga Uchiha. Napansin nila ang kakaibang kilos ni Itachi kaya naman inutusan nila si Shizue na obserbahan o bantayan nga si Itachi. Matalik na magkaibigan si Itachi at si Shizue dahil dito sinabi din ni Shizue na tutol nga siya sa planong ito ng mga Uchiha. At nang masira nga ang peace talk, sinubukan nga ni Shizue na gamitin ang kanyang Koto Amatsukami upang mabago ang pag-iisip ni Fugaku, ang tumatayong leader ng mga Uchiha. So dahil nga sa paniniwala naman ni Danzo na masasayang lang ang Koto Amatsukami, ay kinuha niya ang right eye ni Shizue. At dahil sa takot na makuha ni Danzo ang left eye, iniwan naman ni Shizue o ipinagkatiwala naman niya ito kay Itachi. Dahil sa pagkamatay ni Shizue, pinaniwalaan ng mga Uchiha na pinatay ito ni Itachi. Kaya naman hindi na siya pinagkatiwalaan pa. Kapag nangyari ang kudeta, ang magiging kahihinatnan nito ay ang pagkawasak ng buong Uchiha clan. Kabilang na dito si Itachi at ang nooy batang si Sasuke. At upang hindi naman mangyari ito, kinakailangan ni Itachi na patayin ang kanyang buong angkan bago pa man maganap ang kanilang plano. At ang kapalit nito ay maaari niyang mailigtas si Sasuke. At pinili nga ni Itachi na patayin ang kanyang buong angkan at iligtas itong si Sasuke. So ito nga guys, may lumalabas nga na kwento patungkol nga sa isa pang ang Uchiha na nakaligtas sa ginawang Uchiha Clan Massacre. At ito nga ay si Mira Uchiha. Nakaligtas sa massacre si Mira dahil sa kanyang ina. Matapos nito ay nagpagala-gala na sila at pumasok sa iba't ibang trabaho. So wala nga siyang permanent na village. Kasama noon ni Mira ang kanyang ina na si Yonko at ang tatay nito na si Takeni sa Uchiha compound. Ang ama ni Mira ay isa nga sa Uchiha na matinding sumasang-ayon sa kudeta. Nang malaman ni Yuriko ang patungkol dito, nagdesisyon nga siyang umalis ng village kasama si Mira dahil sa ayaw niyang ma-involve dito. Dahil sa ang ina ni Mira ay ayaw nga ng kaguluhan. Nakatakas nga sila sa hangganan ng Land of Fire at nanirahan upang mamuhay ng tahimik sa maliit na bayan sa sandaling panahon. Tinuruan ni Yuriko si Mira sa paggamit ng espada at ninjutsu. Napansin ni Danzo ang pag-alis nilang ito kaya naman sila ay pinahanap at sinundan upang sila ay patayin. Hanggang sa nahanap nga sila ng mga Anbu. Sinubukan nga ni Yuriko na labanan sila samantalang si Mira ay nagtatago. Nakita ni Mira na nasaksak si Yuriko na kanyang ina.
dahil dito na-activate ang kanyang Sharingan. Ginamit ni Mira ang kanyang natutunan sa kanyang ina at ang kanyang activated Sharingan dahil dito natakot ang mga kalaban at isa nga sa mga ito ay pinatay niya. Ngunit huli na ang lahat dahil namatay din ang kanyang ina. Ngunit bago mamatay ang kanyang ina, nag-iwan ito ng huling habilit. Sinabi ni Yuriko na magpakatatag at sinabing itago ang kanyang tunay na pagkatao upang nga hindi siya ipapatay ni Danzo. At alam din nga ni Mira na pinapahanap siya ni Danzo. Mula noong nangyari yon ay namuhay na nga ng mag-isa at naging palaboy sa iba't ibang maliliit na bayan itong si Mira. At nagnakaw siya upang siya ay mabuhay. Siya ay nagnakaw sa iba't ibang mga tindahan upang nga makakain. Ngunit agad-agad siyang nahuli sa ginawa niyang ito dahil dito siya ay sinaktan. Hanggang sa nakita siya ng isang babae na nagpakilalang si Yui. Kinuha siya nito upang sumama sa grupo ng mga magnanakaw. Bukod nga dyan, tinuruan din siya kung papaano lumaban. Magaling si Mira sa paggamit ng Fire Nature at hindi siya gaanong nagsasanay sa ibang mga Chakra Natures at nakarelay lang siya sa kanyang Kenjutsu. Nagtataglay si Mira ng Blue Flames kung saan ang Blue Flames na ito ay tinatawag na Dragon Fire Blaze kung saan ay mas mainit pa ito kung ikukumpara sa regular Orange Flame. Ngunit ang Blue Flames na ito ay nagkukonsume ng napakaraming chakra at ito ay may malawak na range, ngunit ito ay madali lang na maapula. May genjutsu din itong si Mira at ito ay ang Fire Release Dance of the Blue Butterflies kung saan nahuhulog ang mga biktima niya sa isang genjutsu o sa isang ilusyon kapag sila ay tumitingin sa umaapoy na paru-paro. Syempre, kulay blue pa rin ang apoy nito. Ang genjutsu na ito ay naakala ng iba na isang ninjutsu, kaya naman dahil dito, ang biktima niya ay inaakala na sila ay hindi nahulog sa isang genjutsu. Sa ilusyon na ito ay parang totoo pa rin. Nakikita ng kalaban si Mira ngunit hindi niya ito kayang patamaan. Ngunit ang skilled ninja ay madali lang na i-dispel ang genjutsu na ito. Ngunit bago mangyari ito, kinakailangan muna nilang malaman na sila ay nasa isang genjutsu. At gamit ang kanyang Sharingan, nakikita naman ni Mira ang chakra at ang kulay nito na dumadaloy dito. Pati ang mga konting paggalaw ay nakikita ni Mira, pati ang mabibilis na bagay. Pagdating naman sa kanyang Mangekyo Sharingan, ito ay na-activate niya matapos mamatay ng kanyang kaibigan. At ang MS niya ay nagmimistulang isang windmill kung saan ito ay may kakayahang tinatawag na Kageo Kori. Gamit ito, binibigyan si Mira ng kakayahan na makapasok sa another plane in space kung saan ini-imitate nito ang terrain na nakapaligid sa kanya. Sandali lamang nangyayari ito, ngunit si Mira ay malayang nakakagalaw dito. Samantalang ang iba ay naka-frozen in time tulad ng hayop, tao at iba pang mga moving objects. Ibig sabihin may kakayahan na makapag-teleport around the battlefield si Mira. So yan nga guys si Mira. Pansin nyo guys no, napakalakas ng mga kapangyarihan ni Mira pero mayroon itong mga limitasyon. Pero pansin nyo guys, si Mira ay hindi pa lumalabas sa Naruto or kahit sa Boruto. Kaya naman sinasabing itong si Mira ay isang fan-made character lamang. Pero kung sakali guys no, napakaganda sana kung maging tunay na karakter sa Boruto itong si Mira. So sa tingin nyo guys, ano kaya ang mangyayari pag mayroong isang Mira na nagpakita sa Boruto? Comment nyo lang guys ang inyong kasagutan sa ating comment box. Salamat guys sa inyong walang sawang suporta at dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!